In his fourth State of the Nation address, President Bongbong Marcos slams poor services and corruption while pushing key promises on rice, power, and education. Let's look back on the fourth SONA in this report. President Bongbong Marcos delivered his fourth State of the Nation address, which lasted an hour and 10 minutes. Among the issues he didn't shy away from addressing was the poor water service, something he's already investigating. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. When it comes to electricity, the president also acknowledged the power issues in various parts of the country, including Siquijor. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. The government hasn't forgotten about teachers. According to the president, they will receive payments for teaching overload and overtime work starting this year. His administration is also focusing on students' mental health. He called on Congress to provide funding for this. This came with an apparent side comment on laptops previously purchased for the Department of Education. Ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. The president proudly declared that the promise of 20 peso per kilo rice is now possible. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. President Marcos also zeroed in on the administration's priorities in terms of peace and order, one of which is the case of the missing sabongeros. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. PBBM also dropped a strong warning to those allegedly stealing from flood control projects. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Moreover, the president urged local governments to support physical activities and sports. He then gave recognition to athletes who brought honor to the country, including Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, and Carlos Yulo. And he didn't forget to mention PNP Chief Nicolas Torre, who won by default in his boxing match against Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre.
Eh,